Mga kabombo, makakausap po natin ang nagsisibing convener ng grupong Duterte Panagutin Network. Ito po'y grupong binubuo ng mga biktima o pamilya ng mga biktima ng drug war at extrajudicial killings na umano'y nangyari noong nasa pwesto pa lamang si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kasama natin si Attorney Jojo Lacanilaw, ang convener po ng Duterte Panagutin Network. Magandang araw ho sa inyo. Thank you so much for joining us, Attorney. Welcome sa Bombo Radio Philippines. Welcome sa Bombo Network News. Si Bombo Genesis at Bombo Ever po ito. Nais namin una siguro makuha yung reaction po ninyo doon sa inilabas ng International Criminal Court na listahan sa tinatawag nitong co-perpetrator nitong si dating Pangulong Duterte doon sa nangyari pong drug war. Anong reaction po ninyo dito, Attorney? Magandang development 'yon para sa mga biktima lalo na kasi yung parang ang feeling ng mga biktima napakatagal na gabi na lagim ang kanilang pinagdadaanan mula pa nung almost 10 years ago na 2016 hanggang ngayon 2026. Ngayon nakita natin na talaga namang may kasama pa talaga si Duterte na nagpalawig ng ganitong klaseng programa ng kamatayan. So maganda ang reaction natin kasi at least parang may bukang liwayway, The dawn is coming na sisikat din ang araw sa katotohanan at hustisya. Kaya magandang development ito at na-identify at least yung mga co-perpetrators. Kahit na anong denial nila, they'll have to prove na hindi talaga sila kasama doon. May ine-expect ho ba kayo na pangalan na dapat sana kasama pa dun sa inilabas na listahan? O kontento na ho kayo doon sa 8 na isama dun sa listahan na yun, Attorney? Pero pa siyempre, marami naman talagang kasama pa doon. Kaya lang hindi natin alam hindi ko alam, at least personally, yung thought process ng mga prosecutors, kasi namimili talaga sila kung sino ay malakas na kaso, meron silang ebidensya. Pero alam mo naman doon sa Quadcom sa House of Representatives, maraming pangalan na nakita natin doon lumabas, Pangalan kagaya nila Leonardo, kahit sila Garma. Hindi natin alam kung bakit hindi sila kasama, pero for now hindi sila kasama. Baka sakaling meron pang kasunod. So we're hoping na sana lahat talaga ng mga importanteng matataas na kasama dito sa Tokhang EJK program ni Duterte mapasama lahat sa kaso. Pero for now yung 8 sana magkaroon ng may issuance na rin ng warrant of arrest at mapatunayan na may next week merong confirmation of charges. Alam natin February 23 na i-confirm yung crimes against humanity for murder na itutuloy at magkakatrial na kay at least dating presidenteng Digong Duterte. So may mga co-perpetrators siya, hindi naman pwedeng hindi sila isama. So we're waiting, may proseso. Hopefully may issue din ng warrant at mapatuloy natin yung hustisya sa napakalagim ng karanasan ng ating bansa sa ilalim ng Duterte administration. Oo. Okay. Abangan po natin yan by next week, Attorney. Bumbo, with your questions. Alright. Attorney, ko na rin po kami ng explanation para mas maintindihan po ito ng ating po mga kababayan. Sa ilalim po ba ng batas, ano po ang ibig sabihin ng co-perpetrator at hanggang saan po yung extent ng kanilang criminal liability? And does it mean na agad po ba sila may isyuhan ng arrest warrant? Yan ang ina-expect natin pero ang ICC kasi yung procedure nila hindi natin maisahelan tulad ng squarely sa ginagawa sa Pilipinas. Kasi dito kung principal ka at inaakusahan ka at may probable cause ayon sa prosecutor, dinadala sa court yan at ang court na ang mag-i-issue ng warrant of arrest. Ganon din naman sa ICC in that sense na pinangalanan sila. Hindi ko lang alam kung ang proseso nila mag-a-apply sila ng warrant of arrest sa chamber at i-grant ng chamber. Ang chamber din naman ang nag-i-issue ng warrant of arrest. So may proseso yon. So parang natural progression ng kaso na yan is kung in-identify sila nakasama dun sa crime against humanity for murder na co-perpetrator sila, co-planner, may master plan sila. Hindi naman pwedeng si Duterte lang talaga nag-isip lahat yan at gumawa. Meron siyang mga katulong at sila yung in-identify na nakatulong, mga chief of police, sila Bato, and everything and everybody na mataas, sila Bongo. So kami naman nasa sa side ng biktima at mga naghahabol ng katarungan umaasa na magkakaroon ng ganong klaseng proseso, magkaroon ng warrant of arrest
at madala rin sa The Hague, ICC, yung mga taong kasama ni Duterte na tinatawag nga ng ICC na co-perpetrators. Pero is it safe to say po, attorney, na meron din pong arrest warrant na ilalabas po sa kanila kalaunan? Personal gut feeling ko, yes. Parang mahirap lusutan siya, no? Pinangalanan ka eh. So, except yung isang, si General Coscolan, mukhang Cascolan ba? Namatay na siya, no? Siyempre, hindi na siya ma-aresto. Pero doon sa mga pinangalanan, I mean, ang sinasabi ng ICC prosecutors, at least kasama to. Kasi yung mga taong bumarel, siyempre, hindi lang naman sila yan eh. Sino yung nagko-control sa kanila? Hindi lang naman si Duterte lang yan. So kasama sila dyan. So with that kind of parang conclusion at findings ng prosecutor, parang imposibleng isipin na hindi sila masasama sa aresto at isasama sa kaso at some point, no? Kaya I have a gut feeling na mangyayari, pero again, hindi naman ako yung ICC prosecutor, hindi naman ako ICC. Naghihintay din po tayo na gawin ito, pero talagang umaasa tayo na mangyari ito. Attorney, kung babalikan po natin yung nangyari po kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, sinurrender po siya doon sa International Criminal Court. Pero ang sinasabi po ng kampo ng dating Pangulo, extradition dapat yung ginawa. Sa tingin po ninyo, pwede pa rin pong gamitin ang surrender sakali man pong magkaroon ng warrant at maaresto nga po ng gobyerno ng Pilipinas yung mga co-perpetrator sa tulong na rin po ng Interpol kung saan nga po miyembro ang Pilipinas. I think kung para lang maalis yung mga ganong haka-haka at ewan ko kung TTRO nila yan o injunction nila yan, pero parang naglabas na rin ng Supreme Court na yung pag-aresto kay Duterte, may law, no, na ginawa, sinunod naman ng Philippine government na kapag may responsibility tayo, ay ibibigay natin dun sa International Convention na kagaya ng ICC. Kaya ako, wala akong nakikitang legal problem to. Hindi naman sinabi ng court, kailangan lahat yan extradition eh. Kasi ang extradition, kailangan may extradition treaty ka sa isang bansa na hindi naman ICC ang gumaganap na parang isang party sa extradition treaty. Ang treaty kasi between countries no, tsaka may pag-agree na may proseso, titignan ng local court kung ano yung hinihingi. Ito may international commitment din naman tayo sa Interpol na pag may inaaresto, and NBI does this every day na pag may hiningi ang Interpol, hindi na sila dumadaan sa extradition treaty. So I don't see any legal problem about that. Kaya pinakamadali kung susuko sila siyempre para voluntary yung surrender nila. Pero I'm sure hindi nila gagawin yun at lalabanan nila ito. Kasi nakita naman natin pagdating sa The Hague, wala na, hindi na nila makokontrol ang proseso ng ICC on their own. Malinaw yung proseso ng ICC, and ICC has a very independent, objective observation sa mga ganito, at parang napakahirap kumuha ng provisional liberty. So if you're the one na hinahanap, talagang mag-iisip ka. Of course, pero yung sabi mo nga, pinakamaganda sa gobyerno kung sumurrender na lang sila. Bombo Jen. Okay. Kina Senator Go at Senator Bato, attorney, ano kung posible mangyari ho sa kanila? Pwede ho ba silang arestuhin at isurrender na dun sa ICC kung sakali pong magkaroon sila ng warrant of arrest? Kasi ang sinasabi ho ng ilang mga legal luminaries dito ho sa ating bansa, pwede ho silang arestuhin at hindi na kailangan pang magkukus ang Senate. Isa ho sa mga nagsusulong ho sa ideyang ito, si Attorney Santa Maria ng Far Eastern University School of Law. Attorney? Yeah, kasi ang complication lang naman dun sa dalawang sitting senators, meron din talagang, kasi sa Constitution may immunity sila from arrest during sessions. No? So yun yung very complicated, and they can actually capitalize doon. Pero generally, I agree with Attorney Santa Maria na Senado, may majority votes naman dyan. may naman division naman sila dyan, and I think merong majority vote that may actually agree with that kind of position. So yun lang ang complication nun. Kaya hindi naman dapat pagtakpan ng Senado ang sitting senators na inaakusahan. Imagine na ang accusation is crimes against humanity for murder. Hindi biro yun Sa Pilipinas nga, non-bailable talaga yun yung ganong klaseng situation. So, are we standing by the truth?
o magpoprotekta na lang tayo ng mga tao na dahil may kapangyarihan sila, hindi natin sila pwedeng galawin. Yun yung kailangan gawin natin to and then ituloy natin to at pakita natin sa bansang Pilipino, lalo sa mga kabataan na crime does not pay, man. We have to make sure na justice is served. At hindi porke nagsenador ka, dahil mayaman ka, ligtas ka na. Kaya yan nagiging motivation ng maraming mayayaman, no? Kumukuha sila ng political positions para pag mga ganitong sticky situation, nakakalusot sila. Okay. Attorney, thank you so much for joining us sa Bombo Radio Philippines. Ano pang huli na lang siguro, will you be joining yung pong mga kababayan po natin Pilipino na nagtungo ho doon sa may The Hague para manood during the confirmation of charges hearing ni dating Pangulong Duterte? Knowing na ang network ko ninyo, ang Duterte Panagutin Network ay may malawak ko na network, no? Including diyan sa may Europe, attorney. Nung una, pupunta sana ako nung na-postpone. Pero ngayon wala akong time kasi meron din akong engagements dito sa Pilipinas. Pero merong tinatawag nating watch parties. Nag-organize tayo ng mga parties na nagpupulong-pulong, lalo na mga biktima, iba't ibang lugar. At doon tayo, manonood tayo at na-explain natin sa mga biktima kung ano nangyayari kasi hindi naman nila naiintindihan lahat yan. So, kahit wala tayo sa The Hague, may mga pupunta po from Manila na delegasyon para tumulong sa mga biktima na pupunta rin. Ano? At maganda pa pala, Bombo Jean, na yung ating victims in-increase na ng ICC to 500 more. No? So makikita mo talaga na madami talaga at marami pa po na biktima dyan na hindi pa lumalabas talaga, natatakot. Pero ganun po kadami yung mga naapektuhan ito. Yung mga nagtyaga sa dilim ng gabi ng Duterte administration naghihintay. 10 taon na po halos, 2016 kung naalala nyo, July siya nag-office. Ngayon, 10 years na, naghihintay pa rin tayo. Pero may konting liwanag na, hindi pa tumitindig yung araw, pero at least nakikita na natin konting liwanag. Okay, thank you so much for joining us, attorney. Hanggang sa mga susunod, ingat-ingat po kayo, attorney. Thank you. Sige, goodbye. Ingat po kayo. Ang nagsisilbi pong convener ng grupong Duterte Panagutin Network, si Attorney Jojo Lacanilao, mga kabombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.